My question for senatorial candidate Cheese Escudero, you are a stalwart of the opposition and you are well known to be a consistent promoter of the impeachment process against President Gloria Arroyo for the same reasons. What would your position be if and when the impeachment process in fact progresses up to the Senate during your watch? Forgive me, but I don't think I'm in a position to answer that question effectively, prejudging, if at all, any impeachment complaint that may be brought before the Senate. Hindi pa natin alam kung ano yung mga charges na dadalhin doon, kung makakarating man. At para sabihin kung boboto ko pabor o kontra doon sa ngayon would be effectively prejudging the case and might be a ground to inhibit me, if at all, I reach the Senate. But having said that, yung aming pag-file ng impeachment, hindi para tanggalin lamang si Pangulong Arroyo at ipalit yung sarili namin. Yung pag-file namin ng impeachment, patunayan na naniniwala at pinaglalaban namin ang accountability o pananagutan ng opisyal habang nasa pamahalan. Kung magiging guilty o hindi ang isang akusado sa impeachment case, ibang usapan na yon. Pero ang importante na isulong ang pananagutan at accountability ng opisyal sa pamahalan, maski siya pa ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Dahil presidente ka man o barangay kagawad, governor ka man o congressman, bawat opisyal ng pamahalan may pananagutan na dapat ipaglaban, isulong at protektahan ng bawat opisyal. At yun ang ginawa namin sa Kongreso. Pagdating sa Senado, ang tatayo ng mga huwes o hurado sa isang impeachment complaint ay mga senador at mahirap pong sabihing oo o hindi ang magiging kasagutan doon dahil magdedepende yan sa ebidensyang makakarating doon at magdedepende rin yan sa mga reklamong ihahain, isasampa o makakarating sa Senado. Now, Congressman Escudero will take a question from Dr. Benjamin Tolosa. Congressman, one of your main advocacies is the protection of the environment. There is an environment issue that is right in your backyard in Bicol. I'm referring to the mining issue, especially the Rapu-Rapu polymetallic project. What is your position on this question? And is there a way to reconcile economic growth with environmental protection or welfare of communities on the mining issue? Is there such a thing as responsible or sustainable mining? Against ako sa minahan sa Rapu-Rapu. Labas yan sa jurisdiction ko sa unang distrito ng Sorsogon, subalit pinagbigay alam ko pa rin yung pagtutol ko. Dahil pangunahin sana ng pagmumulan ng development sa aming lalawigan ay yung turismo o tourism, partikular na yung whale shark o mga butanding. Pinagbigay alam na namin sa DENR, pinagbigay alam na namin sa Bureau of Mines at gayon din sa kumpanyang gumagawa ng minahan dyan na dumadaan dyan yung mga butanding patungo sa aming lugar sa Donsol. At malaki ang magiging epekto niyan kung sakasakali sa kanila kung itutuloy nga ba ang minahan. Wala akong tutol sa pagsamantala sa ating natural resources basta't limitado ito sa una, may makakarating pa ring resources sa mga saling lahi o darating na henerasyon at hindi po uubusin dahil walang karapatang ubusin ng kasalukuyang henerasyon yan. At pangalawa, hindi dapat ito makakaapekto sa kalikasan, partikular sa mas malaking pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan na malinis at legal pa mula sa turismo. Sa aming lalawigan ko, konti lamang kaming tumututol dyan kung kaya't sa palagay ko, tumutuloy na naman ang operasyon ng minahang yan. Subalit pinagbigay alam at patuloy namin pinagbibigay alam ang aming posisyon kaugnay niyan. Hindi kami sang-ayon dyan hanggat hindi nila napapakita at napapatunayan na hindi ito makakasama o makakaapekto ng masama sa pagpasok ng mga turista, gayon din sa kalikasan, partikular sa mga butanding ng Sorsogon. Hanggang ngayon, hindi pa ho nila nagagawa yan at hindi pa nila natitiyak yan. Thank you again, sir. And now a question from Attorney Marvic Leonen. Sir. I want to ask your personal assessment, not the judgment of history or of our courts. Do you think we were wrong in EDSA DOS? Why or why not? I was on the other side of the fence insofar as EDSA DOS is concerned. Sa palagay ko, mali ang EDSA DOS. Anumang bagay na minadali natin, hindi palagi maganda ang kinakalabasan. At pinakita ng EDSA DOS na pwede naman palang i-shortcut ang pananagutan ng mga opisyal sa gobyerno, dekada may pagkakataon na lamang tayo, i-shortcut na natin ng i-shortcut, patalsikin na natin yung hindi natin gusto at ipalit natin yung gusto natin. Ang EDSA DOS, ang punot dulo niyan ay huweteng. Ang EDSA DOS, ang punot dulo niyan ay di umano pagtanggap ng suhol mula sa weteng. Kung may isang bagay na lang sanang nagawa ang administrasyong ito at yan ay burahin ng weteng, ginamit na rin lang naman nilang iso yan para maalis si ERAP, sana nagampanan man lang nila yon. Sad to say, yung kaisa-isang bagay na yon, yung ginamit pang issue para maluklok sila sa pwesto, maski na yon, hindi napigilan at nagpatuloy pa rin. If only for that reason,
I don't think we were correct insofar as EDSA 2 is concerned. Sana tinuloy na lamang yung trial, pinanagot ang dapat managot, pinasagot ang dapat sumagot, at pinadaan sa tamang botohan hanggang matapos ang proseso sa Senado, imbis na minadali at sinabi na lamang withdrawal of support. Ang isang kudeta ay kudeta pa rin, kaya nanalo ka kaya hindi. Yung nangyari nung EDSA 2 ay isang kudeta. At noong mga panahong yon, kudeta pa rin naman ang tawag doon. Kanya nga lang nanalo kaya walang nakulong at walang sinampahan ng kaso. Ang bawal ay bawal, ang pwede ay pwede. Yun sana ang umiiral, sino man ang mapaboran, sino man ang masagasaan.